close your eyes and I'll kiss you tomorrow. And anytime you feel a pain. Bago nila binago ang kasaysayan ng musika, paulit-ulit muna silang tinanggihan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sunod-sunod na recording company ang nagsabing wala silang kinabukasan. Dito ay may nagwikang pangit ang pangalan nila at mayroon pang nagsabing hindi kailanman sila papatok sa Amerika. Kung nakinig lamang ang apat na binatang ito sa mga taong nagsabing wala silang pag-asa, marahil hindi na naisulat ang isa sa pinakadakilang kwento sa kasaysayan ng musika. At maaaring wala tayong The Beatles na kilala ngayon. Pero paano nga ba umabot sa puntong halos walang naniniwala sa kanila? Para maunawaan yon, kailangan nating balikan ang panahon bago pa man nagsimula ang Beatlemania. Sa pagsapit ng huling bahagi ng 1961, halos 4 na taon nang magkakasamang tumutugtog ang mga miyembrong bubuo sa The Beatles. Sila ay nagtatanghal sa mga bar sa Hamburg, Germany at unti-unti ring nagkakaroon ng sariling tagahanga sa Cavern Club sa Liverpool. Ngunit sa kabila ng lahat ng karanasang iyon, may isang pangarap na hindi pa rin nila maabot. Yan ay ang magkaroon ng sariling record. Sa panahong iyon, hindi pa nila naiisip ang maging pinakasikat na banda sa mundo. Hindi pa nila pinapangarap ang mga stadium na punong-puno ng libu-libong tagahanga. Ang gusto lang nila ay marinig ang sarili nilang musika sa isang plaka. Ayon kay George Harrison, iyon lang ang pinakamalaking ambisyon nila noon. Naniniwala silang kapag nakapaglabas sila ng sarili nilang recording, magkakaroon ng grupo ng pagkakataong maipakita sa lahat ang tunay nilang kakayahan. Inilarawan din ni George ang kanilang sarili bilang mga kabataang nangangarap pero walang kasiguraduhan sa hinaharap at wala pang pangalan sa industriya. Ngunit sa kabila nito, punong-puno sila ng kumpiyansa at matibay ang paniniwalang balang araw ay darating din ang kanilang pagkakataon. Para sa Beatles noon, ang isang simpleng pagkakataong makapag-record sa vinyl ay isa ng napakalaking tagumpay. At iyon ang unang hakbang patungo sa pangarap na matagal na nilang inaasam. Yun nga lang ay hindi nila alam kung paano mangyayari ang lahat. Ngunit malalim ang kanilang paniniwala na may magandang naghihintay sa kanila. Noong December 1961, wala pang isang buwan mula nang maging manager ng Beatles si Brian Epstein. Noong mga panahong yon ay iisa lamang ang recording na maaari niyang ipagmalaki, ang session sa Hamburg noong nakaraang tag-init kung saan nagsilbing backing band ang Beatles para sa singer na si Tony Sheridan sa awiting Bonnie. Bitbit ang recording na yon at gamit ang impluwensya ng kanyang record store at bilang isa sa pinakamalalaking bumibili ng mga plaka sa Liverpool, nakakuha si Brian ng pagkakataong makausap si Ron White, ang General Marketing Manager ng EMI. Para kay Brian, ay maaaring ito na ang matagal na niyang hinihintay. Nangako si Ron White na ipapasa niya ang recording sa mga senior producer ng kumpanya. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting gumuguho. Isa-isang pinakinggan ng mga producer ang recording ng Beatles at isa-isa rin silang tumanggi. Ang mas masakit pa rito ay hindi man lamang sila binigyan ng pagkakataong mag-audition ni Nori Paramore sa Columbia Records, Walter Ridley at Norman Newell ng HMV. Dahil para sa mga ito ay wala nang puwang ang isa na namang guitar band. Sa madaling salita, hindi nila nakita ang anumang espesyal sa apat na kabataang iyon. Parang sinabi nila na salamat pero hindi namin kayo kailangan. Isang pangungusap na pwedeng tuluyang tumapos sa pangarap ng kahit sinong banda. At kung ibang grupo marahil ang nasa kanilang kalagayan, baka doon na sila tuluyang sumuko. Sa kabila ng sunod-sunod na rejections, hindi nawala ng pag-asa ang Beatles. Kaya kailanman ay hindi rin sumuko si Brian Epstein. Sa halip na tanggapin ang sunod-sunod na pagtanggi, mas lalo pa niyang pinagbutihan ang paghahanap ng record company na handang makinig sa Beatles. Si Brian ay naniniwalang may kakaiba silang taglay, isang potensyal na hindi pa naipapakita sa industriya. Sa kalaunan ay napapayag niya si Mike Smith, isang batang producer ng Decca Records na bumiyahe pa patungong Liverpool upang personal na mapanood ang Beatles sa Cavern Club. Humanga si Smith sa enerhiya ng banda at sa matinding reaksyon ng mga manonood. Hindi nagtagal, inalok niya ang Beatles ng isang audition sa London, isang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Itinakda ang audition noong January 1, 1962. Para sa The Beatles, hindi ito basta ordinaryong recording session dahil ito ang maaaring maging simula ng lahat. Kaya nung bisperas ng bagong taon ay bumiyahe sila patungong London. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, naroon sila sa Trafalgar Square at nakikisalamuha sa mga libu-libong taong nagsasaya sa pagsalubong sa bagong taon. Marahil hindi nila alam na kinabukasan, haharap na sila sa isa sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay.
Kinabukasan, sa loob lamang ng halos 1 oras, nakapag-record sila ng 15 kanta. 3 sa mga ito ay orihinal na isinulat ni John Lennon at Paul McCartney, isang bagay na hindi pa karaniwan sa mga banda noong mga panahon na yon. Dito ay hindi nila maikakaila na kinakabahan sila. At kapag pinakinggan ang recording ngayon, maririnig ang ilang pagkakamali. May bahagyang sablay sa tiyempo, may mga bitak sa boses, at ramdam ang kaba ng bawat isa. Hindi yon perpekto, ngunit naroon ng isang bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong rehearsal. Yan ay ang kanilang karakter, naroon ng enerhiya at kakaibang personalidad na kalaunan ay mamahalin ng buong mundo. Pagkatapos ng recording session na yon, umuwi ang The Beatles sa Liverpool na punong-puno ng pag-asa dahil pakiramdam nila sapat na ang ipinakita nila upang makuha ang recording contract. Ngunit makalipas ang 3 linggo, muling bumiyahe si Epstein patungo sa London upang kunin ang opisyal na desisyon ng Decca Records. Ngunit sa pagkakataong iyon ay si Dick Rowe na mismo ang humarap sa kanya. Ayon sa isinulat ni Brian Epstein sa kanyang autobiography, diretsahan siyang tinanggihan ni Dick Rowe. Sinabi nitong hindi niya nagustuhan ang tunog ng Beatles at naniniwala siyang wala ng kinabukasan para sa mga ito. Kaya sa halip na ang Beatles, pinili ng Decca ay ang Brian Poole and the Tremloos. At sa isang iglap, gumuho ang pag-asang matagal na nilang pinanghahawakan. Para sa The Beatles, isa na naman itong masakit na paalala na sa mata ng industriya, wala pa rin naniniwala na sila ay may kinabukasan. Pero sa ngayon, ang desisyong iyon ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng recording industry. Noong mga panahon na yon ay hindi pa rin talaga tumigil si Brian Epstein. Kaya kinuha niya ang Decca audition tapes at halos nilibot ang buong London. Paulit-ulit niyang pinapakinggan ang recording ng iba't ibang record label at umaasang may isa man lang na makakita ng potensyal ng The Beatles. Ngunit sunod-sunod pa rin ang kabiguan. Tinanggihan sila ng Pye Records matapos pakinggan ang tape. Hindi rin sila tinanggap ng Philip Records, ganon din sa Oriole Records. Hindi man lamang nakakuha si Brian ng formal na meeting. Sa kabila ng lahat, nanatili pa ring naniniwala si Brian. Isa siyang taong may likas na karisma at matinding paniniwala sa kakayahan ng The Beatles. Tuwing babalik si Brian mula sa London, naghihintay si John Lennon at Paul McCartney sa isang maliit na coffee shop malapit sa Lime Street Station. Bago pa man siya makalapit, tinitignan na nila ang kanyang mukha. Doon pa lang, alam na nila kung may magandang balita o panibagong pagkabigo at halos sa lahat ng pagkakataon, masamang balita ang dala niya. Magkakape sila habang ipinapaliwanag ni Brian kung bakit muli silang tinanggihan. Madalas iisa lang ang sinasabi ng mga record company. Yan ay ang mga katagang hindi interesado ang mga tao sa ganitong klase ng banda. At aminado si Brian na napakahirap talagang ibenta ng The Beatles. Ang totoo, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit paulit-ulit silang tinatanggihan ay wala pang banda na katulad nila noon. Simple lang kasi silang tignan. Isang drummer, isang bassist, isang lead guitarist, at isang rhythm guitarist. Pero kakaiba ang kanilang ginagawa. Hindi lang sila tumutugtog dahil sabay-sabay silang umaawit ng may harmonies. Higit sa lahat, sila mismo ang sumusulat ng sarili nilang mga kanta. Isang bagay na halos wala pang gumagawa noong mga panahon na yon. At hindi pa alam ng industriya na ang mismong katangiang yon ay ang magpapabago sa kasaysayan ng musika. Sa ngayon, halos saan ka man lumingon ay maririnig mo ang pangalan ng The Beatles. Pero noon ay halos walang nakakakilala sa kanila. At dahil wala pang katulad nila noong mga panahon na yon, hindi rin maintindihan ng mga tao kung ano ba talaga ang pinagkaiba nila sa ibang banda. Maging ang pangalan ng kanilang banda ay kinutya rin. Sa tuwing pinapakita ni Epstein ang Beatles sa iba't ibang record company sa London, iisa ang payo na paulit-ulit niyang naririnig mula sa mga executives. Para sa kanila ay hindi ubra ang pangalang The Beatles. Naniniwala silang hindi kailanman sisikat ang isang banda na mayroong ganong pangalan. Kaya ipinapayo nilang palitan ito bago pa man sila subukang ipakilala sa publiko. May isang producer pa ngang nagsabi na nung una niyang marinig ang pangalang yon, naisip niyang nakakatawa at napaka-corny nito. At para sa marami noon, hindi yon ang pangalang bagay sa isang matagumpay na banda. Nang unang magpunta ang Beatles sa London upang ipakilala ang kanilang sarili sa media, malamig ang naging pagtanggap sa kanila. May ilang mamamayan na harap-harap ang nagsabi na ang pangit ng pangalan nyo, hindi kayo sisikat, at kung ano-ano pang mapanlait na komento. Pero imbes na panghinaan ng loob, lalo lamang tumibay ang kanilang determinasyon.
Ipinangako nila sa kanilang sarili na balang araw mapapatunayan nilang mali ang lahat ng yon. Isa sa mga pinakamatigas ang loob sa banda ay si John Lennon. Kapag nalulungkot o nawawala ng pag-asa ang grupo, siya ang madalas na nagpapatawa at nagpapalakas ng loob ng lahat. Kapag naiisip nilang parang walang patutunguhan ang kanilang banda at mababang bayad sa mga gig, tinatanong niya ang kanyang mga kasama, "San ba tayo pupunta mga dude?" At sabay-sabay nilang isisigaw ang kanilang paboritong biro sa tuktok ng mundo ng pop music. Pagkatapos ay tatawa silang lahat. At kahit simpleng biro lang yun, sapat na yun para bumalik ang kanilang kumpiyansa. Naniniwala sila na kung nagugustuhan sila ng daang-daang tao sa Liverpool, darating din ang araw na magugustuhan sila ng buong mundo. Hindi nga nila hahayaang maliitin sila habang buhay. Kalaunan ay kinumpirma mismo ni Paul McCartney na bago sila tuluyang makapirma sa EMI, ilang record company muna ang tumanggi sa The Beatles. Hindi lamang Decca at Pi Records ang nagsabing hindi, maging ang EMI din ay una ring tumanggi sa kanila. Ngunit nagbago ang lahat nang mapunta ang kanilang demo sa isang producer na hindi kailanman nakarinig sa The Beatles. Yan nga ay si George Martin. Naalala ni Martin ang araw na yon. Bigla na lamang pumasok sa kanyang opisina si Brian Epstein at sinabing mayroon siyang isang banda na gusto niyang iparinig. Bago pa man yon ay dinala pala ni Brian ang tape sa EMI store sa Oxford Street upang mailipat sa mas maayos na recording disc. Habang ginagawa yon, napakinggan nito ng isang sound engineer. Nagustuhan niya ang narinig. Ang engineer na yon ay nagtatrabaho rin para sa publishing division ng EMI. Lalo siyang naging interesado nang marinig ang mga orihinal na kanta nila John Lennon at Paul McCartney. Nais pa nga niyang makuha ang publishing rights ng mga ito. Ikwinento ni Brian sa kanya na halos nalibot na niya ang lahat ng recording company sa England, ngunit wala pa rin gustong pumirma sa Beatles. Kaya minungkahin ng engineer na subukan niyang kausapin si George Martin. Noong mga panahong yon, kilala si George Martin bilang isang producer na bukas sa mga kakaibang ideya. Hindi siya takot na sumugal sa mga artist na tila kakaiba sa paningin ng iba. May isa pang version ng kwento. Ayon sa ilang ulat, hindi talaga kusang loob na pinili ni George Martin ang The Beatles. Bilang kompromiso sa loob ng EMI, inutusan niyang pirmahan ang banda upang mapangalagaan ang publishing rights ng mga awitin nila Lennon at McCartney. Sa madaling salita, ang mga kanta muna ang naging interes ng kumpanya, hindi ang banda. Kalaunan ni inamin mismo ni George Martin na kung nalaman lamang niya noon na halos lahat pala ng record company sa Britanya ay tumanggi sa The Beatles, malaki ang posibilidad na hindi na rin niya sila bigyan ng pagkakataon. Marahil, iyon ang isa sa pinakamahalagang pagkakataong nagbago sa kasaysayan ng musika. At noong June 6, 1962, unang pumasok ang The Beatles sa EMI studio upang makilala si George Martin. Medyo nakakailang ang una nilang pagtatagpo, ngunit mabilis nilang napansin na mabait at palakaibigan ang producer. Kilala na nila ang mga comedy recordings na ginawa ni George Martin para kina Peter Sellers at sa grupong The Goons, kaya madali silang nakahanap ng mapag-uusapan. Sa kabilang banda, iba naman ang iniisip ni George. Dahil noon ay nakasanayan na niyang humanap ng isang pangunahing singer katulad nila Elvis Presley. Iniisip niya nun kung sino sa Beatles ang pwedeng gawing pangunahing bituin, si Paul ba o si John. At habang pinagmamasdan niya ang apat na miyembro, bigla siyang napaisip, bakit kailangan kong pumili ng isang singer? Bakit hindi ko nalang hayaan ang apat na ito na manatiling sila mismo? At doon niya unang nakita ang tunay na lakas ng grupo. Hindi ang husay nila sa pagtugtog ang unang nakaakit sa kanya, kundi ang kanilang personalidad. May kakaiba silang karisma, masayahin, at napakadaling pakisamahan. Ayon naman sa Beatles, nagustuhan ni George Martin ang kanilang ugali, ngunit hindi pa siya lubusang kumbinsido sa kanilang kakayahan sa musika. Sa katunayan, sinabi ng ilan na napilitan lamang siyang pirmahan ang banda. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya nagustuhan. Ang drummer ng The Beatles. Hindi kasi kumbinsido si George Martin sa pagtugtog ni Pete Best. Pakiramdam niya hindi ito sapat para sa recording studio. Kaya isa ito sa pinakamahirap na desisyong kinaharap ng banda. Sa kalaunan ay napalitan si Pete Best ni Ringo Starr. Maraming tao ang nagsasabing malupit ang nangyari kay Pete. At maging ang Beatles ay umaming maaari sana nilang nahawakan ang sitwasyon sa mas maayos na paraan. Ngunit para sa kanila, si Ringo talaga ang drummer na nababagay sa banda. Matagal na nga nilang hinahangaan ang kanyang husay. Sa katunayan, naniniwala silang siya ang pinakamahusay na drummer sa buong Liverpool.
At nang unang beses silang tumugtog kasama si Ringo, agad nilang naramdaman na may nabuo. Tila kasi parang may nawawalang piraso ng puzzle na bigla na lamang pumwesto sa tamang lugar. 3 linggo matapos mabuo ang bagong lineup, bumalik sila sa London upang record ang kanilang kauna-unahang single. At ayon sa mga taong naroon sa studio, pagpasok pa lamang ng The Beatles, kakaiba na ang enerhiya na parang may dumadaloy na kuryente sa buong silid. Saad pa ng mga naroon, hindi pa man daw perpekto ang kanilang mga kanta, may kakaibang saya at siglang dala ang 4 na binata. Makalipas ang halos 8 buwan ng walang sawang pagsisikap, sa wakas nagkaroon din ng Beatles ng recording contract. Hindi nagtagal, inilabas ang kanilang unang single, ang Love Me Do. Sa pagsapit ng taglagas ng 1963, 3 na sa kanilang mga awitin ang umabot sa number 1 sa United Kingdom. Ngunit sa kabila ng napakalaking tagumpay nila sa Britanya, halos wala pa rin nakakakilala sa kanila sa Estados Unidos. Mas masakit pa rito ang Capitol Records. Ang mismong American subsidiary ng EMI ay ang paulit-ulit na tumatanggi na ilabas ang kanilang mga kanta sa Amerika. Matapos manguna sa mga charts sa Britanya, ang Please Please Me, ipinadala ito ng EMI sa Capitol Records na may pag-asang mailalabas din ito sa Amerika. Ngunit matapos pakinggan ang recording, nagpasya ang Capitol Records na huwag itong ilabas sa Estados Unidos dahil naniniwala silang hindi ito papatok sa mga Amerikanong tagapakinig. Nadismaya syempre ang Beatles na muling tanggihan sila ng Capitol Records. Gayunpaman, hindi nila agad kinwestiyon ang naging pasya ng recording company. Naunawaan nila na mas pamilyar ang Capitol Records sa panlasa ng mga Amerikanong tagapakinig kaysa sa kanila na nagmula sa Britanya. Noong mga panahon na yon, ang producer na si Dave Dexter Jr. ang pangunahing nagpapasya kung alin sa mga British artist ang bibigyan ng pagkakataong mailabas sa Amerika. Isa-isa niyang pinakinggan ang mga awiting Love Me Do, Please Please Me, at She Loves You. Ngunit matapos suriin ang mga ito, iisa ang naging konklusyon. Dahil para kay Dexter Jr., hindi talaga angkop ang tunog ng The Beatles para sa merkado ng Amerika. Kaya naman isa-isa niyang tinanggihan ang bawat single. Samantala, nanatiling positibo si George Martin. Matagal na siyang naniniwalang balang araw ay sisikat din ang Beatles sa Estados Unidos. Malaki ang tiwala niya na darating din ang tamang panahon. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga buwan, wala pa rin nangyari sa Amerika. Hindi pa rin niya maiwasang mabahala dahil paulit-ulit silang naglalabas ng mga record at paulit-ulit din itong tinatanggihan. Ang totoo, hindi lang Amerika ang nahirapang tanggapin ang The Beatles. Nung una, maging ang UK ay hindi rin agad nakita ang kakaibang potensyal ng banda dahil bago ang kanilang estilo, wala pang nakakaunawa sa kanilang ginagawa. Kaya kinailangan nilang ipaglaban ang kanilang lugar sa industriya. Pero sa sandaling marinig sila ng mga tao, hindi na nila kailangan ang mahabang paliwanag dahil ang musika na mismo ang magsasalita para sa kanila. Gayunpaman ay hindi naging madali ang pag-angat ng The Beatles. Sa bawat rejections at sa pagkakataong sinasabihan sila na hindi sila papatok, ay unti-unti silang itinulak ng kapalaran sa landas na talagang nakalaan para sa kanila. Noong mga panahon na yon, halos mga recording company ang may kontrol sa direksyon ng karera ng isang banda. Hindi sila ang pumipili ng mga kantang ire-record, kaya bihira ang mga artist na mabigyan ng pagkakataong awitin ang sarili nilang mga komposisyon. Yan mismo ang nangyari sa bandang Brian Poole and the Tremoloos, ang grupong pinili ng Decca kapalit ng Beatles. Bagamat nagkaroon sila ng ilang hit songs, pero karamihan sa mga ito ay sinulat ng ibang composer at napilitan din silang mag-record ng mga cover songs. Malaki ang posibilidad na iyon din ang naging kapalaran ng The Beatles kung sila ang pinili ng Decca. Ganito rin ang maaaring mangyari kung agad silang tinanggap ng Capitol Records. Kung Love Me Do ang naging unang single nila sa Amerika, posibleng yun din ang naging huli. Dahil nga hindi pa talaga handa ang Amerika para sa kakaibang tunog ng Beatles noong mga panahon na yon. Kung tutuusin, ay parehong sinwerte ang Beatles at si George Martin sa kanilang pagkikita. Dahil kung hindi sila paulit-ulit na tinanggihan, maring hindi sila nagtagpo. Marahil hindi rin mabubuo ang banda na nakilala at minahal ng buong mundo. At dyan muna natin tatapusin ang bahaging ito ng kwento ng The Beatles. Sa susunod na episode, aalamin natin kung paano nila nabasag ang merkado ng Amerika at kung paano sila naging pinakasikat na banda sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po muna, mga kaibigan, mga tropa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod nating kwento. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto, tugtugan lang.